Hustisya ang panawagan ngayon ng mga naulila ng mga biktima ng pagsabog sa 2 Surrender Condominium sa Bonifacio Global City sa Taguig City. Lalo pat ang mga biktima rin daw ang nagtataguyod sa kanilang mga pamilya. Ang may balita hatid ni Haji Rieta. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ni Marlon Banjola, 29 taong gulang, isa sa tatlong nasawi sa pagsabog na naganap nitong Biyernes sa 2 Surrender Condominium sa Taguig City. Nang dumating ang labi nito sa kanilang bahay sa Barangay Milagrosa, Carmona, Cavite, pasado alas 6 gabi. Ang asawa ng biktima na si Norberta ay nagsasara raw ng kanilang tindahan nang malaman ang sinapit ni Marlon. Bago siya umalis, ang dami niyang ginawa para sa amin ng anak ko. Tsaka ang dami pa niyang pangarap sa amin kasi gusto niya mangyari, mag-abroad pa nga siya eh. Responsable pong ama, responsable pong kapatid. Saka napakabata pa po niya para... Pangungulila rin ang nararamdaman ng pamilyang naiwan ni Jeffrey Umali, isa sa 2 pahinante ng delivery van. Ang inaalala nila ngayon, paano itataguyod ang 2 niyang maliliit na mga anak na naiwan. Hangad nilang agarang hustisya sa sinapit ng mahal sa buhay. Nayupi-yupi yung dito niya sa side, pati yung dibdib niya. Duguan siya na. Sobrang lungkot rin ang nadarama ni Junjun, kapatid ng isa pa sa mga nasawi na si Salimar Natividad. Si Salimar, 41 taong gulang, ang nagmamaneho ng delivery van na binagsakan ng humagi sa pader matapos ang napakalakas na pagsabog sa ikalimang palapag ng 2 Surrender Condo. Namatay doon sina Salimar, Banjola at si Umali. Si Salimar ay may 2 anak at 7 buwang buntis na asawa. Yung kuya ko, bait naman ito eh. Galing sa trabaho. Ito lang sa bahay. Tatalong lang sa akin. Ano ba problema rin sa bahay. Ayon kay Junjun, si Salimar daw ang breadwinner ng pamilya simula pa noong 2008 nang mapasok siyang delivery van driver. Siya rin daw ang nagpapagawa ng bahay nila sa San Jose del Monte sa Bulacan. Bagaman mahirap tanggapin ang sinapit ng kapatid, sinusubukan daw ng buong pamilya na magpakatatag. Hiling nila sa Ayala Land, sana matulungan sila dahil tanging ang kuya lang nila ang may regular na trabaho. Kung sila talaga yung may kasalanan na sa kanila nang galing yung yung ko lang sa kanila, advice ko lang sana tulungan nila kami. Kasi wala rin naman kami kung pinasa lang pang rito. Isang linggo mananatili sa kanilang tahanan sa Bulacan ang labi ni Salimar habang inaantay ang ilang kamag-anak na darating mula sa ibang lugar. Haji Rieta, GMA News.